day, everyone. We are the students of Camiguin Polytechnic State College taking Bachelor of Science in Agriculture and Agroforestry. Today, we will discuss the case study 1 in Module 2, the agricultural science during the Spanish colonial period in the Philippines using the science, technology, or STS perspective. During this time, agriculture in the Philippines was shaped mainly by colonial economic policies. Ang main goals sa Spanish was not just to improve farming for Filipinos, but to produce cash crops and improve their and provide income to sustain their colony. So, ani nga time kay ang mga Spanish kay ang among i-discuss ani about is ani nga time ang mga Spanish kay dili ra farming ang ilang tuyo diri sa Philippines but to kanang maka-benefits bitaw sila. So, let's go now to answer the 3 oral discussion questions. So, question number 1 is, how did agriculture practices and scientific knowledge develop during Spanish colonial period in the Philippines? And what problem were they intended to address? So, during the Spanish colonial period, agriculture practice, scientific knowledge in the Philippines were shaped by colonial economic priorities, focusing on cash crop production for export. So, sa unang panahon sa pre-colonial, yan din ang mga Spanish. So sila mo'y nagtudlo sa mga indigenous nga unsaon ang binago nga pamaagi sa pagpananom sa mga crops nga mas dako og yield sayon unya mas daghan. Gi-introduce nila ang mga bag-o nga teknolohiya ug mga equipment nga ilang gigamit sa pagpanguma. Katong mga indigenous people, ang traditional nga agriculture nawala na. Ug daghan pong mga indigenous nga nangawad-an na og mga yuta tungod kay sila naman ang gabaniobra sa pagpanguma. So, ilan ang kuan ang monocropping. I-apply nila ang monocropping, which is nga mao ra gid siya ang crops nga ilang itanom sa luag kaayo nga plantation. But despite of that, until such time nga sila di ay dili ingon sila nga niani sila sa Pilipinas sa atong nasod para lang ang mutabang sila sa atong katawhan para nga mo-improve lang ang tuluan sila o binag-o sa pamaagi sa pagpanong kundili. Doon na sila kaugalingon nga interes o intensyon nga sa ilang kaugalingon nga ila na itong export ang tanom nga ilang ma-produce diri sa tuwa. Ilang i-export dito sa Espanya. So, gipalambo nila og maayo, nagtukod sila og mga eskwelahan o nagkandak sila og mga seminar para nga maipasayas po gid og maayo sa mga tao kung unsaon paggamit ang teknolohiya para nga mapadali nila og maayo ang ilahang tumong og tinguha sama sa pagpananom sa sugarcane, sa tabako, abaka. So, kung gamitan nila na og moderno nga practices, dali lagi kaayo nila ma-harvest and then paspas pud ang saka sa lang ekonomiya para sa export dito sa Espanya sa laing nasod. So luoy kayo ang atong mga Pilipino nga mga consequence kay kibali wala gid kaayo sila ingon nga natagaan sila o maayo nga pagtagad. Although naagya pun sila pero murag gipihing sila kay under pamanta sa mga Espanya sa pre-colonial. Ang sistema sa agrikulo sa panahon sa Spanish colonial, iusab ang pagsilbi
sa interest sa pag-ekonomiya sa mga panahon. Daghang mga Pilipino mag-uuma og nagbag-o sa pagbalhin gikan sa panginabuhi o pagsarili. Ngadto sa pagtanom, ang mga tanom nga sa pagbigay sa crops or crops nga nakausab sa salin sa tradisyon nga pagmagamit sa panginabuhi. Tungod niini ang mga nahindog sa pagsarili ng lokal ang ekonomiya sa mga merkado sa mga Spanish o nisamot o dili patas ang bahagi sa mga talimbangan. So, the question number 3 is, what does this period reveal? The relationship between power, the culture, and development of science and technology in the Philippines. This period shows that the science and technology are not neutral. So, dali nga period, ang science and technology are dili neutral or dili sila balance. Kaya they are shaped by the power. So, ani day nga panahon, ang power, the control. So, if you have power, naa kay kapasidad nga mogamit or naa kay mga butang nga mga magamit nimo. Also, during the Spanish, they controlled the government and the economy. So, ang mga Espanyol, ani daw nga time, hindi na-control nila ang government and then ang economy sa Philippines. So, di ba? Grabe kayo. Nicolonize sila sa Philippines just to control the government and the economy. So, grabe kayo ang mga Spaniards this, Spanish period. dali nga period kay, di ba? Laliman himon, nag-colonize sila to para makabenefit sila pag-i-control ato government and the economy. And also, the local farmers, ani nga time is less important sila. Kay, less important para sila, ani nga panahon na because mas kato ang mga naay wealth, power, maura ang naay kapas nga maka-export sa ilang ilang mga tanong or ilang mga crops. Ani pud nga time kay ang mga indigenous knowledge ug mga local farmers naraman gyapon sila pero gina-undervalue sila o gina-marginalize ng mga Spanish. Due to the influence by economic goals, power, structure, and culture, maunara gyapon ang mga culture ng mga indigenous knowledge ani na time sa mga Filipinos. But mao lagi ang mga faktura ang naay power ang mga daghan beneficiary because during this time the Spanish controlled the government and the economy of the Philippines. So the conclusion is, despite sa ngaynana ang mga pamaagi sa ilang pagdumala sa ilahapang panahon sa Spanish period, but thankful gyapon ta nga ilang gitudloan sa mga inana nga mga pamaagi kay hantod karon na practice pa na nato, nadala pa na nato kung unsaon pag maniubra ang atong ita nga maka-posta o high yield, and then sa pamaagi pod nga unsaon nato nga dili na ang atong yuta nga kibali ma-degrade kay naapon sila gihatag pud nato nga mga technique nga hantod karon atong gina-practice. So that's all. Thank you for watching.